Sa mga nakaraang buwan, ang Pilipinas ay naging isang destinasyon na nagdulot ng malaking pagkamangha sa maraming bansa sa buong mundo. Higit sa 12,000 turista ang dumating sa maikling panahon at ang pagdagsa ng mga bisitang ito ay hindi nagkataon lamang. Ito ay bunga ng isang perpektong pagsasama-sama ng maraming salik na nagpatingkad sa Pilipinas bilang sentro ng turismo sa Timog Silangang Asya. Ang una at pinakakahanga-hanga sa paningin ng mundo ay ang kakayahan ng bansa na tumanggap ng napakaraming turista. Ang sistema ng transportasyon, maging sa himpapawid, lupa o tubig, ay patuloy na pinapahusay. Ang Ninoy Aquino International Airport at Mactangen Cebu International Airport ay epektibong nakakapamahala sa mga flight, samantalang ang pampublikong transportasyon sa Maynila at mga pangunahing tourist hubs tulad ng Cebu, Palawan at Boracay ay patuloy na binabago upang maging mas moderno at komportable. Ang ganitong uri ng pamamahala ay nagtulak sa maraming bansa na dati nang nakaranas ng over-tourism na pag-aralan ang modelo ng Pilipinas. Isa pang mahalagang salik ay ang di kumukupas na alindog ng kulturang Pilipino. Maraming turista ang hindi lamang pumupunta para magpahinga, kundi para maranasan ang tunay na diwa ng bansa. Mula sa pagdalo sa mga makasaysayang misa at lokal na kapistahan, pag-aaral magluto ng mga tunay na pagkaing Pinoy, hanggang sa panonood ng mga nagagandahang katutubong sayaw at musika. Ang ganitong uri ng pagkakaiba-iba ay nagpaparamdam na ang paglalakbay ay hindi lamang isang simpleng bakasyon, kundi isang pagkatuto at pagkakaugnay sa kultura. Bukod dito, malaki rin ang papel ng komunikasyon sa pamamagitan ng social media. Ang mga larawan ng mga magagandang beach, masasarap na pagkaing Pilipino at ang taos-pusong ngiti ng mga Pilipino ay mabilis na kumalat sa buong mundo. Ang hashtag na Philippines Experience ay naging inspirasyon para sa mga tao mula sa iba't ibang bansa upang maranasan ito mismo. Kapag ang ganitong agos ay itinulak ng mga tunay na turista, ang kredibilidad ay lalong tumataas at ginagawang pangarap na dapat isakatuparan ang paglalakbay sa Pilipinas. Ang pinakanakakagulat sa maraming bansa ay ang kahandaan ng mga lokal na komunidad, maging sa maliliit na barangay na bukas palad na tumatanggap ng mga turista o sa pag-oorganisa ng mga ecotourism activities na nagpapahintulot sa mga bisita na matuto ng tunay na pamumuhay. Ang pagtutulungan ng pamahalaan, pribadong sektor at ng mga mamamayan ay nagpapakita na ang turismo ay hindi lamang para kumita, kundi para bumuo ng pagmamalaki at mapanatili ang pagkakakilanlan ng bansa. Ang pagdagsa ng higit sa 300,000 turista ay hindi lamang isang numero kundi isang simbolo ng tagumpay na nagmula sa maingat na pagpaplano at pagtutulungan ng lahat ng sektor. Pinatunayan ng Pilipinas sa mundo na ang sustainable at dekalidad na turismo ay posible kung may pinaghalong matibay na infrastruktura, buhay na kultura at mainit na pagtanggap mula sa mga mamamayan. Matapos makita ng mundo ang phenomenon ng higit sa 300,000 turistang dumagsa sa Pilipinas, ang tanong na sumunod ay, ano ang pangunahing pang-akit na nagtulak sa mga tao mula sa iba't ibang bansa na piliin ang Pilipinas bilang kanilang destinasyon? Ang isang malinaw at pinakamakapangyarihang sagot ay ang alindog ng kulturang Pilipino na hindi lamang nanatili kundi patuloy na nagliliwanag at naging isang pagkakakilanlan na hindi malilimutan ng mundo. Ang Pilipinas ay isang lupain na may malalim at sari-saring kultural na pundasyon mula sa mga relihiyosong tradisyon hanggang sa pang-araw-araw na pamumuhay. Bawat elemento ay sumasalamin sa kagandahan at pagiging maselan na hindi madaling gayahin. Ang mga turistang naglalakbay dito ay hindi lamang bumibisita, sila ay nakakaranas ng pagkatuto at espiritual na koneksyon. Isa sa mga pinakamagandang nagdudulot ng impresyon ay ang mga relihiyosong ritual at ang matinding pananampalataya sa Katolisismo. Maging sa pagdalo sa mga simbang gabi, paglahok sa mga pangunahing kapistahan tulad ng sinulog at ati-atihan, o pagbisita sa mga simbahan na may kahanga-hangang arkitektura tulad ng Quiapo Church at San Agustin Church, maraming turista ang nakadarama ng kapayapaan at kabanalan na hindi nila matagpuan sa ibang lugar. Bukod sa relihiyon, ang sining at mga katutubong pagtatanghal ng Pilipinas ay isa pang nakakaakit na alindog. Ang graceful na tinikling, ang musika na gumagamit ng mga katutubong instrumento tulad ng bandurria at gitara o maging ang engrandeng pagtatanghal ng iba't ibang folk dances ay pawang mga karanasan na nagpaparamdam sa mga banyagang manonood
na sila ay naglakbay pabalik sa isang panahon kung saan ang sining ang sentro ng lipunan. Ang pagiging detalyado sa bawat galaw at tugtog ay sumasalamin sa paggalang sa kultural na pamana na ipinasa sa loob ng daan-daang taon. Ang isa pang hindi dapat palampasin ay ang pamumuhay ng komunidad sa Pilipinas na puno ng init at tunay na pagtanggap, maging sa paglahok sa mga gawain sa barangay, tulad ng sama-samang pagluluto, pag-aaral ng paghahabi, o pagdalo sa mga lokal na handaan. Nararamdaman ng mga banyagang turista na hindi lamang sila bisita kundi bahagi ng pamilyang Pilipino. Ang ganitong uri ng relasyon ay lumilikha ng pangmatagalang alaala at nagtutulak sa marami na bumalik muli. Ang nakakagulat sa maraming bansa ay ang pinaghalong tradisyon at modernidad. Kayang-kaya ng Pilipinas na panatilihin ang mga kultural na pundasyon nito ng matatag habang sabay na tinatanggap ang inobasyon at pagbabago ng may katalinuhan. Ang mga turista ay maaaring maglakad sa mga lumang kalye ng Intramuros na sumasalamin sa sinaunang pamumuhay sa umaga at sa gabi ay magsaya sa mga konsierto o modernong festival sa mga malalaking syudad. Ang balanse na ito ang nagpapangyari sa Pilipinas na maging kakaiba sa maraming bansa na kadalasang nawawalan ng pagkakakilanlan kapag pumasok sa panahon ng globalisasyon. Kapag ang alindog ng kulturang Pilipino ay kumalat sa social media, ang mga larawan ng tinikling, pagluluto ng katutubong pagkain, o ang ngiti ng mga mamamayan ay mabilis na kumalat sa buong mundo. Ang mga ito ay hindi lamang mga larawan, kundi mga kwento na sumasalamin sa katapatan at kagandahan ng buhay ng mga Pilipino na naging inspirasyon para sa mga tao na gustong maranasan ito mismo. Kung tatanungin kung ano ang nagtulak sa napakaraming turista na piliin ang Pilipinas bilang kanilang destinasyon, isa sa mga pinakamalinaw na sagot ay ang pagkaing Pilipino. Ang iba't ibang lasa, ang matitinding timpla, at ang pagiging kakaiba ng pagkaing Pilipino ay naging isang makapangyarihang pang-akit na nagpagulat sa maraming bansa kung bakit ang pagkain mula sa lupaing ito ay mabilis na nakakuha ng puso ng mga tao sa buong mundo. Ang pagkaing Pilipino ay hindi lamang pagkain para mabusog, kundi isang karanasan sa kultura na sumasalamin sa karunungan at pamumuhay ng mga Pilipino. Bawat menu ay may kuwentong konektado sa lokalidad at kasaysayan, tulad ng adobo na sumasalamin sa pagiging malikhain sa paggamit ng mga basic ingredients, o ang sinigang na nagpapakita ng pagiging mahilig sa maasim ng mga Pinoy. Ang iba't ibang ito ay nagpaparamdam sa mga turista na hindi lamang sila kumakain kundi nakakaranas ng ugat ng kulturang Pilipino. Ang nakakagulat sa maraming bansa ay ang balanse ng lasa sa pagkaing Pilipino. Kadalasang pinaghalo ang maasim, maalat, matamis, at minsan ay maanghang sa isang putahe ng perpekto. Ang pagiging komplikado nito ay hindi nagkataon lamang kundi resulta ng pagpapamana ng karunungan sa pagluluto sa loob ng maraming henerasyon. Ang mga turistang nakatikim ay iisa ang sinasabi, ang pagkaing Pilipino ay may kakaibang lasa at ito ang nagpapahanga sa kanila kaya gusto nilang bumalik muli. Bukod sa lasa, ang presentasyon ng pagkaing Pilipino ay isa pang kaakit-akit na alindog. Ang pagiging maselan sa pag-aayos ng plato, ang paggamit ng mga kulay mula sa natural na sangkap, at ang dekorasyon gamit ang mga sariwang gulay ay nagpapaganda at nagpapasarap sa pagkain. Maraming turista ang kumukuha ng litrato ng pagkain bago kumain at ibinabahagi ito sa social media na nagdulot ng trend na Filipino food experience na kumalat sa buong mundo. Ang hindi inaasahan ng maraming bansa ay ang papel ng pagkaing Pilipino sa pagbuo ng ugnayan. Ang mga simpleng kainan sa kalsada, ang mga night market na puno ng masasarap na amoy, o maging ang pag-aaral magluto ng pagkaing Pilipino sa mga komunidad ay pawang mga lugar kung saan ang mga turista ay nakikipagkita, nakikipag-usap, at nakikipag-ugnayan ng malapit sa mga Pilipino. Ang pagupo at pagkain ng pansit sa isang maliit na tindahan o ang pagtikim ng halo-halo mula sa isang tindera sa kalsada ay nagiging mas mahalagang alaala kaysa sa pagkain sa mga mamahaling restauran. Isa pang nakakagulat sa mundo ay kung paano kayang umangkop ng pagkaing Pilipino sa modernong panahon. Hindi lamang pinananatili ng Pilipinas ang mga orihinal na menu, kundi lumilikha din ng mga bagong putahe na pinagsasama sa ibang kultura tulad ng Filipino-Japanese fusion o mga pagkaing Pilipino na inangkop para sa mga health conscious.
Ang flexibility na ito ay nagpapangyari na ang pagkaing Pilipino ay hindi naluluma at nananatiling popular sa lahat ng panahon. Kapag ang pagkaing Pilipino ay kumalat sa online media, ang mga larawan ng adobo, sinigang o lechon ay mabilis na kumalat sa buong mundo. Ang mga ito ay hindi lamang nagpapagana sa gana, kundi lumilikha din ng inspirasyon para sa mga tao na gustong maglakbay upang maranasan ang tunay na lasa mismo. Kapag pinag-uusapan ng Pilipinas, maraming tao ang naiisip ang larawan ng ngiti at init, ngunit ang tunay na nakapagpahinto at nakapagpagulat sa mundo ay ang makulay na mga festival na puno ng buhay. Ang mga festival ng Pilipinas ay hindi lamang mga pagdiriwang, kundi pagpapahayag ng kultura, paniniwala at pagkakaisa ng mga tao sa lipunan, na lahat ng ito ay naging isang napakalaking pang-akit na nagtulak sa mga turista mula sa buong mundo na dumagsa sa bansa. Isa sa mga festival na nakilala sa buong mundo ay ang Ati-Atihan, ang makulay na pagdiriwang na ginaganap sa Aklan tuwing Enero. Ang mga lansangan sa buong rehiyon ay napupuno ng mga tao na nagpipista ng masaya, nagpipinta ng kanilang mukha at katawan, at sumasayaw sa saliw ng mga tambol. Ang larawan ng kasiyahan, pagsasayaw, at pananampalataya sa tradisyon ay nagpapakita ng parehong saya at paggalang. Ang mga banyagang turista na nakilahok ay nagsasabi na ito ay isang karanasan na walang kapantay sa mundo dahil pinagsasama nito ang kagalakan, pananampalataya at pagiging komunidad ng perpekto. Isa pang festival na bumibihag sa paningin ng mundo ay ang Sinulog na ginaganap sa Cebu tuwing ikatlong linggo ng Enero. Ang mga tao ay naglalabas ng sto, ninyo at sumasayaw sa mga lansangan, sumisigaw ng Pit Señor. Ang larawan ng libu-libong tao na sumasayaw at nagdarasal ay lumilikha ng isang maganda at romantikong kapaligiran. Maraming turista ang nagsabi na ang makita ang mga deboto na sumasayaw kasama ang kanilang mga panalangin ay isang di malilimutang sandali. Bukod sa dalawang malalaking festival, marami ring iba't ibang lokal na tradisyon ang Pilipinas tulad ng Pahiyas Festival sa Quezon na puno ng paniniwala at pagdiriwang ng ani o ang Mascara Festival sa Bacolod na sumasalamin sa pagiging masayahin ng mga Pilipino sa kabila ng pagsubok. Ang pagkakaiba-iba na ito ay nagpaparamdam sa mga turista na bawat rehiyon ng Pilipinas ay may sariling kakaibang kwento na kawili-wili at bawat festival ay isang pagkakataon upang matuto ng tunay na kultura. Ang nakakagulat sa maraming bansa ay kung paano kayang akitin ng mga festival ng Pilipinas ang napakaraming tao nang hindi nawawala ang pagiging kakaiba nito. Bagamat parami ang mga turistang nakikilahok bawat taon, patuloy na pinananatili ng mga komunidad ng Pilipinas ang diwa ng kanilang mga tradisyon ng matatag. Ang pag-oorganisa ng mga kaganapan ay hindi naging isang simpleng palabas para sa mga turista, kundi nananatili itong isang ritual na may kahulugan para sa mga Pilipino. Ang ganitong uri ng katapatan ang nagpapangyari na ang mga festival ng Pilipinas ay naiiba sa maraming bansa kung saan minsan ay binabago ang mga tradisyon hanggang sa mawala ang kanilang orihinal na diwa. Isa pang salik na nagpapatingkad sa mga festival ng Pilipinas sa mundo ay ang paghalo ng tradisyon at modernidad. Ang mga festival tulad ng Sinulog sa Cebu ay maaring may mga konsierto at modernong gawain, samantalang sa mga probinsya ay pinananatili pa rin ang mga tradisyonal na ritual ng buo. Ang balanse na ito ay nagpapahintulot sa mga turista na pumili ng karanasan na akma sa kanila. Maging ito ay isang masayang pagdiriwang sa isang malaking syudad o isang tunay na pamumuhay sa isang maliit na komunidad. Kapag ang mga larawan ng mga festival ng Pilipinas ay kumalat sa online media, maging ito ay isang video ng mga sumasayaw sa sinulog o mga larawan ng makulay na pahiyas, ito ay naging inspirasyon para sa mga tao sa buong mundo na gustong maglakbay sa Pilipinas upang maranasan ito mismo. Kaya't ang mga festival ng Pilipinas ay hindi lamang mga pagdiriwang kundi mga simbolo ng kagalakan, pananampalataya at pagkakaisa na hindi malilimutan ng mundo. Sa panahon ng digital kung saan ang lahat ay maaaring kumalat sa buong mundo sa loob lamang ng isang saglit, ang social media ay naging isang mahalagang puwersa na nagtulak sa turismo ng Pilipinas sa pandaigdigang antas ng mabilis. Ang phenomenon ng higit sa 300,000 turista na dumagsa sa maikling panahon ay hindi lamang nangyari dahil sa tradisyonal na pag-aanunsyo, kundi dahil sa kapangyarihan ng pagbabahagi, pagkakalat ng impormasyon,
at paglikha ng hype sa mga online platform. Ang nakakagulat sa maraming bansa ay ang kakayahan ng mga Pilipino at ng mga turista na lumikha ng makapangyarihang nilalaman. Ang mga larawan ng mga magagandang beach, mga kahanga-hangang simbahan o masasarap na pagkaing Pilipino na inayos ng maingat ay patuloy na ipinopost sa Instagram, TikTok at Facebook. Bawat post ay hindi lamang magandang larawan kundi isang kwento na sumasalamin sa tunay na karanasan. Ang ganitong uri ng katapatan ay nagpapaniwala sa mga manonood sa buong mundo at nagtutulak sa kanila na gustong maranasan ito mismo. Isa pang mahalagang salik ay ang paglitaw ng mga influencer at travel blogger na pinili ang Pilipinas bilang kanilang destinasyon. Hindi lamang sila nagpapakita ng mga larawan kundi nagkukuwento din ng kanilang mga paglalakbay. Mula sa pagsakay sa bangka sa isang floating market, pagtikim ng seafood hanggang sa paglahok sa mga festival. Ang mga kuwentong ito ay lumikha ng inspirasyon para sa milyon-milyong tagasunod na gustong maglakbay sa Pilipinas at kapag ang agos ay itinulak ng mga maimpluwensyang individual, ang resulta ay lalong nagiging makapangyarihan. Ang hindi inaasahan ng maraming bansa ay kung paano ginagamit ng mga lokal na komunidad ang social media bilang isang kasangkapan. Ang maliliit na barangay na dati tahimik ay nagsimulang magbukas ng Facebook o TikTok page upang ikwento ang kanilang sariling mga kwento. Maging ito ay paggawa ng barong, pagluluto ng katutubong pagkain, o pag-oorganisa ng lokal na handaan. Kapag kumalat ang mga kuwentong ito, nagsimulang magkaroon ng interes ang mga turista mula sa buong mundo at bumisita na nagpapangyari na ang turismo ay hindi lamang limitado sa mga malalaking syudad kundi kumalat sa lahat ng rehiyon ng bansa. Isa pang nakakagulat sa mundo ay ang bilis ng pagkalat ng mga online trend. Halimbawa, ang isang video ng masayang pagpipista sa ati-atihan ay maaaring maging viral sa loob lamang ng ilang oras at makaakit ng mga tao mula sa iba't ibang bansa na magplano ng paglalakbay sa Pilipinas sa susunod na taon. O ang larawan ng Halo Halo na ipinost ng isang world-class artist ay maaaring lumikha ng napakalaking interes hanggang sa ang isang lokal na kainan ay maging isang destinasyon na dapat puntahan ng mga turista. Bukod dito, malaki rin ang papel ng suporta mula sa pamahalaan at pribadong sektor. Ang gobyerno ng Pilipinas at iba't ibang organisasyon ng turismo ay gumagamit ng social media para sa matalinong pag-aanunsyo. Hindi lamang nagpapakita ng impormasyon kundi lumilikha din ng mga kampanya na nag-aanyaya sa mga tao na makilahok tulad ng photo contest, pagbabahagi ng karanasan o paggamit ng mga espesyal na hashtag. Ang mga ito ay nagpapangyari na ang turismo ng Pilipinas ay hindi lamang panonood kundi pakikilahok sa pandaigdigang antas. Isa sa mga pangunahing salik na nagpapangyari na kayang tumanggap ng napakaraming turista ang Pilipinas nang maayos at nakapagbigay ng impresyon sa mundo ay ang pagtutulungan ng pamahalaan at ng mga komunidad. Ang tagumpay na ito ay hindi nagmula sa pagtatrabaho ng pamahalaan lamang kundi resulta ng pagkakaisa ng lahat ng sektor mula sa pamahalaan, mga lokal na unit hanggang sa mga mamamayan sa maliliit na barangay. Ang nakakagulat sa maraming bansa ay ang epektibo at sistematikong pamamahala. Ang gobyerno ng Pilipinas ay patuloy na nag-i-invest sa infrastruktura ng turismo, maging ito ay pagpapahusay ng mga airport, pampublikong transportasyon o paglikha ng mga pamantayan sa kaligtasan. Kasabay nito, may suporta rin sa mga lokal na komunidad upang magkaroon ng papel sa pagtanggap ng mga turista tulad ng pag-oorganisa ng mga proyekto ng community-based tourism na nagbibigay ng pagkakataon sa mga lokal na maipakita ang kanilang kultura at pamumuhay. Isa pang kapansin-pansin ay ang paglikha ng balanse sa pagitan ng pagpapanatili at pagpapaunlad. Hindi lamang nakatuon ang pamahalaan sa pagtaas ng kita mula sa turismo, kundi binibigyan din ng halaga ang pagpapanatili ng kapaligiran at lokal na kultura. Halimbawa, ang paglabas ng mga patakaran upang kontrolin ang bilang ng mga turistang bangka sa ilang lugar upang maiwasan ang pagkasira ng ecosystem o ang pagsuporta sa mga komunidad na gumamit ng natural na materyales sa paggawa ng mga dekorasyon para sa mga lokal na festival upang mapanatili ang sustainability ng mga ilog at kapaligiran. Ang nakakagulat sa mundo ay ang papel ng mga komunidad ng Pilipinas sa pagiging tunay na host. Hindi tinitingnan ng mga residente ang mga turista bilang simpleng customer kundi bilang mga bisita sa kanilang tahanan.
ang pagtanggap ng may ngiti, ang pagkukuwento ng mga lokal na istorya at ang pagbibigay ng pagkakataon sa mga turista na makilahok sa mga gawain tulad ng pagtatanim, pagluluto o pagdalo sa mga handaan ay nagpaparamdam sa mga bisita ng init at katapatan na hindi matagpuan sa ibang lugar. Isa pang mahalagang salik ay ang pagbuo ng network ng pagtutulungan sa pagitan ng pamahalaan, pribadong sektor at mga mamamayan. Ang mga hotel, restaurant at travel agency ay nagtutulungan sa mga komunidad upang lumikha ng iba't ibang at dekalidad na karanasan. Kasabay nito, ang pamahalaan ay gumaganap bilang taga-suporta at tagapamahala upang ang lahat ng partido ay sabay-sabay na umunlad ng walang naiiwan. Ang ganitong modelo ay nagpapangyari na ang turismo ng Pilipinas ay hindi lamang negosyo kundi isang pangkalahatang pagpapaunlad ng lipunan. Ang pinakatinututukan ng maraming bansa ay ang tunay na resulta na nangyari. Ang turismo ay hindi lamang lumikha ng napakalaking kita, kundi nakatulong din upang itaas ang kalidad ng buhay ng mga lokal na komunidad. Ang mga bata ay nagkaroon ng pagkakataong makapag-aral, ang mga matatanda ay nagkaroon ng karagdagang kita mula sa pagbebenta ng mga lokal na produkto at ang mga komunidad ay nagkaroon ng inspirasyon upang panatilihin ang kanilang kultura dahil alam nilang ito ay pinahahalagahan ng mundo. Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit ang higit sa 300,000 turista ay nakapaglakbay sa Pilipinas ng maayos at nakapagbigay ng impresyon sa mundo ay ang maginhawa at madaling maabot na sistema ng paglalakbay. Patuloy na pinahusay ng Pilipinas ang infrastruktura ng transportasyon nito hanggang sa kayang tumanggap ng napakaraming turista nang walang kaguluhan o kawalang kasiyahan. Ang una at pinakatinututukan ng maraming bansa ay ang mga internasyonal na airport ng Pilipinas. Ang NAIA, Mactangen, Cebu o ang Puerto Princesa Airport ay pawang may epektibong pamamahala sa kaligtasan, imigrasyon at mabilis na serbisyo. Maraming turista ang pumupuri na ang paglalakbay sa Pilipinas ay hindi komplikado at hindi mahirap na nagpaparamdam sa kanila ng kaginhawaan at impresyon sa kanilang unang karanasan. Isa pang kapansin-pansin ay ang sistema ng pampublikong transportasyon sa mga malalaking syudad. Ang Maynila ay mayroong LRT at MRT na sumasakop sa mga pangunahing lugar na nagpapadali sa paglalakbay sa mga tourist spot. Kasabay nito, ang mga tourist city tulad ng Cebu at Palawan ay mayroong mga bus system at taxi services na madaling maabot. Hindi na kailangang umasa ang mga turista sa komplikadong transportasyon, kundi maaaring pumili ng paraan na akma sa kanilang budget at pangangailangan. Ang nakakagulat sa maraming bansa ay ang pinaghalong modernong paglalakbay at tradisyonal na pamumuhay. Ang mga turista ay maaaring sumakay ng LRT sa Maynila upang pumunta sa mga modernong shopping mall at sa susunod na araw ay maaaring sumakay ng bangka upang makita ang mga floating market o mga komunidad sa tabing ilog. Ang iba't ibang ito ay nagpapangyari na ang paglalakbay sa Pilipinas ay hindi lamang maginhawa kundi puno rin ng iba't ibang at di malilimutang karanasan. Isa pang mahalagang salik ay ang pag-abot sa mga probinsya at bagong tourist spots. Nagtutulungan ang pamahalaan at mga komunidad upang pahusayin ang mga kalsada at ruta ng paglalakbay upang ang mga turista ay madaling makapunta sa maliliit na barangay o sa mga natural na lugar na nananatiling puro. Hindi na mahirap ang paglalakbay sa mga bundok, talon o malalayong beach at ito ang nagpapangyari na ang turismo ng Pilipinas ay naiiba sa maraming bansa na mayroon pa ring limitasyon sa accessibility. Ang pinupuri ng maraming bansa ay ang paggamit ng teknolohiya upang mapadali ang paglalakbay. Ang mga aplikasyon para sa pagtawag ng sasakyan, online ticket booking, at digital map system na sumusuporta sa maraming wika ay nagpapahintulot sa mga turista na planuhin ang kanilang paglalakbay ng mag-isa nang hindi umaasa sa mga middleman. Ang pagiging madali na ito ay nakatulong upang mabawasan ang pag-aalala at madagdagan ang kumpiyansa ng mga bisita. Bukod dito, ang mainit at palakaibigang serbisyo ng mga Pilipino ay isa pang salik na nagpapaginhawa sa paglalakbay. Bagamat moderno ang sistema, ang nagpapagkakaiba ay ang pagiging handa ng mga Pilipino na tumulong at magbigay ng payo sa mga turista. Maging ito ay mga opisyal sa airport, mga driver o mga mamamayan sa komunidad, lahat ay may papel sa pagpapangyari na ang paglalakbay ng mga turista ay maging maayos at kahanga-hanga.
Kapag pinag-uusapan ang turismo ng Pilipinas, ang nagpapahanga sa mga turista mula sa buong mundo at nagpagulat sa maraming bansa ay ang natural na ganda ng Pilipinas na nananatiling kahanga-hanga at buo. Bagamat mabilis na nagbabago ang mundo, patuloy na pinananatili ng Pilipinas ang mga likas na yaman at mga magagandang tanawin nito ng kahanga-hanga. Ang una na bumibihag sa paningin ay ang mga beach at dagat ng Pilipinas. Mula sa Boracay, Palawan, Siargao, hanggang sa mga isla ng Coron at El Nido, ang malinaw na tubig, pinong-puting buhangin, at mga tanawin na parang painting ay nagpaparamdam sa mga turista na sila ay nakatakas mula sa magulong mundo tungo sa isang paraiso ng pagpapahinga. Marami ang nagsasabi na ang mga dagat ng Pilipinas ay isa sa mga pinakamagandang lugar sa mundo, at ito ang nagpapangyari na ang turismo ng Pilipinas ay naiiba sa ibang bansa. Bukod sa dagat, ang mga bundok at kagubatan ng Pilipinas ay isa pang kamangha-mangha na pinagtutuunan ng pansin ng mundo. Ang mga rehiyon sa hilaga ng Pilipinas tulad ng Cordillera, Ifugao at Sagada ay puno ng matatayog na bundok at luntiang kagubatan. Ang mga turista ay maaring makaranas ng malamig na hangin, makita ang pagsikat ng araw sa ibabaw ng ulap at matuto ng pamumuhay ng mga katutubo. Ang mga kagandahang ito ay hindi lamang nagbibigay ng impresyon, kundi nagpaparamdam din sa mga bisita ng malalim na koneksyon sa kalikasan. Ang nakakagulat sa maraming bansa ay ang iba't ibang uri ng biodiversity ng Pilipinas. Ang Pilipinas ay tahanan ng maraming ligaw na hayop at halaman, mula sa marilag na tarsier hanggang sa mga bihirang ibon at mga kakaibang uri ng halaman. Ang pagtatatag ng mga national park at wildlife sanctuaries ay nagpapangyari na ang kalikasan ng Pilipinas ay nananatiling buo at isang mahalagang pinagkukunan ng kaalaman. Ang mga turistang mahilig sa adventure ay maaaring mag-trek, mag-birdwatching, o maging makilahok sa mga proyekto ng wildlife conservation na lahat ng ito ay lumilikha ng mahalaga at sustainable na karanasan. Isa pang kapansin-pansin ay ang pinaghalong kalikasan at kultura. Ang mga turista ay maaaring maglakbay sa mga magagandang talon at sa parehong oras ay makilahok sa mga lokal na festival o gawain sa mga kalapit na barangay. Ang ganitong uri ng koneksyon ay nagpapangyari na ang turismo ng Pilipinas ay hindi lamang panonood ng tanawin, kundi isang karanasan sa buhay at espiritu ng mga taong nabubuhay nang magkakasama sa kalikasan ng maayos. Ang nakakagulat sa mundo ay ang pagsisikap ng Pilipinas na mapanatili ang balanse sa pagitan ng turismo at konserbasyon. Bagamat maraming turista, maraming lugar pa rin ang nananatiling malinis at buo, tulad ng paglilimita sa bilang ng mga bisita sa ilang isla, kampanya para bawasan ang paggamit ng plastic, at pagsuporta sa ecotourism. Ang ganitong uri ng pag-aalaga ang nagpapangyari na ang Pilipinas ay pinupuri bilang isa sa mga bansa na kayang panatilihin ang kalikasan nito kahit na ito ay isang popular na destinasyon. Kapag ang natural na ganda ng Pilipinas ay kumalat sa social media, maging ito ay isang video ng Sea of Clouds sa Cordillera o mga larawan ng paglubog ng araw sa mga beach ng Boracay, ito ay naging inspirasyon para sa mga tao sa buong mundo na gustong maglakbay sa Pilipinas upang maranasan ito mismo. Kaya't ang kalikasan ng Pilipinas ay hindi lamang isang yaman, kundi isang simbolo ng kahanga-hangahan at sustainability na pinahahalagahan ng mundo. Sa panahon kung saan binibigyan ng halaga ng mga tao sa buong mundo ang kalusugan at pangangalaga sa sarili, ang Pilipinas ay naging isa sa mga pinakatinututukan na destinasyon sa health at wellness tourism. Ang fenomeno ng higit sa 3,000,000 turista na dumagsa ay hindi lamang may layunin na makita ang kultura at kalikasan, kundi pati na rin ang paghahanap ng karanasan na makakatulong sa pagpapabuti ng katawan at isip. Ang nakakagulat sa maraming bansa ay ang iba't ibang uri ng serbisyong pangkalusugan at pagpapahinga sa Pilipinas, mula sa hilot tradisyonal na masahing Pilipino na kilala sa buong mundo, hanggang sa spa na pinagsasama ang mga katutubong halaman at modernong therapeutic techniques. Maraming turista ang nagsasabi na ang hilot ay hindi lamang nakakatulong sa pagpaparelax ng mga kalamnan, kundi isa ring koneksyon sa sinaunang karunungan na ipinasa sa loob ng daan-daang taon. Isa pang kapansin-pansin ay ang preventive health tourism at alternative medicine. Ang Pilipinas ay mayroong mga ospital at wellness centers na moderno at handang magbigay ng serbisyong medical check-up, detox at herbal therapy.
Ang mga turista mula sa iba't ibang bansa ay pinipiling maglakbay sa Pilipinas upang magkaroon ng paggamot o recovery dahil sa makatwirang halaga at dekalidad na serbisyo na may international standards. Ang nakakagulat sa mundo ay ang pinaghalong kalusugan at pagpapahinga sa natural na kapaligiran. Ang mga wellness resort sa Palawan na matatagpuan sa gitna ng mga bundok o ang mga spa sa tabing dagat sa Boracay at Siargao ay pawang lumilikha ng kakaibang karanasan. Ang mga turista ay maaaring mag-yoga sa umaga sa gitna ng ulap o mag-meditate sa isang tahimik na beach. Ang koneksyon sa pagitan ng kalikasan at kalusugan ay nagpapangyari na ang pagpapahinga sa Pilipinas ay may halaga na higit pa sa simpleng turismo. Isa pang mahalagang salik ay ang healthy food at herbal medicine ng Pilipinas. Ang Pilipinas ay mayroong mga pagkain na hindi lamang masarap kundi malusog din, tulad ng pinakbet na puno ng gulay, brown rice na mayaman sa nutrisyon o mga menu ng sariwang gulay na niluto ng maingat. Maraming turista ang nakadarama na nakakakuha sila ng lasa at pangangalaga sa kalusugan sa parehong oras. Bukod dito, ang mga katutubong halaman tulad ng luya, sibuyas at malunggay ay ginagamit din sa mga spa at therapies upang lumikha ng pagpaparelax at pagpapagaling ng katawan. Ang pinupuri ng maraming bansa ay ang mainit at palakaibigang serbisyo ng mga Pilipino. Maging ito ay masahista, yoga instructor o mga kawani sa wellness center, lahat ay nagbibigay ng serbisyo ng may pag-aalaga at katapatan na nagpaparamdam sa mga turista na hindi lamang sila customer kundi bisita na pinangangalagaan ng buo. Ang ganitong uri ng init ang nagpapagkakaiba at nagpapapopular sa health tourism sa Pilipinas sa buong mundo. Isa sa mga dahilan kung bakit ang higit sa 3DZCC turista ay pinili ang Pilipinas bilang destinasyon at nagpagulat sa maraming bansa ay ang kaligtasan at mainit na pagtanggap na isang pagkakakilanlan na malalim na nakaugat sa kulturang Pilipino at sumasalamin sa bawat dimensyon ng turismo. Ang una na nararamdaman ng mga turista ay ang matibay at sistematikong hakbang sa kaligtasan. Patuloy na nag-invest at nagpapahusay ang gobyerno ng Pilipinas sa sistema ng seguridad sa mga malalaking syudad at pangunahing tourist spots, maging ito ay paglalaan ng mga tourist police na may kakayahang makipag-ugnayan sa maraming wika, pag-install ng CCTV sa mga pangunahing lugar o pagtatatag ng mga tourist assistance centers na handang maglingkod 24 oras. Ang mga ito ay nagpaparamdam sa mga turista ng kumpiyansa na sila ay pangangalagaan kung mangyari ang hindi inaasahang insidente. Isa pang kapansin-pansin ay ang mainit at taos-pusong pagtanggap ng mga Pilipino. Ang ngiti na kakaiba na tinawag na Land of Smiles o mas akma sa Pilipinas, Puso ng Pilipino, ay hindi lamang isang slogan kundi isang katotohanan na nararamdaman ng mga turista sa bawat paglalakbay. Maging ito ay mga opisyal sa airport, mga driver ng taxi, mga empleyado ng hotel o mga tindera sa kalsada, lahat ay may papel sa paglikha ng isang palakaibigan at mainit na kapaligiran na nagpaparamdam sa mga turista na hindi lamang sila bisita, kundi mga panauhing pinangangalagaan ng buo. Ang nakakagulat sa maraming bansa ay ang pinaghalong mga hakbang sa kaligtasan at pagiging palakaibigan. Sa maraming bansa, ang pagpapanatili ng seguridad ay maaaring magdulot ng tensyon sa kapaligiran, ngunit sa Pilipinas, ang pangangalaga sa mga turista ay ginagawang palakaibigan at hindi nagdudulot ng presyon. Halimbawa, ang mga tourist police ay hindi lamang nagtatrabaho upang mapanatili ang seguridad kundi nagbibigay din ng impormasyon at tumutulong sa mga turista sa kanilang paglalakbay. Ang balanse na ito ay nagpaparamdam sa mga bisita na sila ay ligtas nang hindi nawawala ang saya at pagpaparelax. Isa pang nakakagulat sa mundo ay ang partisipasyon ng mga lokal na komunidad sa paglikha ng kaligtasan at pagtanggap. Ang maliliit na barangay na bukas palad na tumatanggap ng mga turista ay kadalasang may sariling sistema ng pangangalaga tulad ng pag-oorganisa ng watch, pagbibigay ng impormasyon sa mga turista o pagtulong kung may emergency. Ang ganitong uri ng pagtutulungan ay nagpapangyari na ang turismo ng Pilipinas ay hindi lamang usapin ng pamahalaan kundi usapin ng lahat ng tao sa lipunan. Bukod dito, ang madaling maabot na komunikasyon ay isa pang salik na lumilikha ng kumpiyansa. Ang mga turista ay madaling makakuha ng impormasyon tungkol sa kaligtasan sa pamamagitan ng mga website, aplikasyon o service centers na mayroong maraming wika
na nagpaparamdam sa kanila ng kumpiyansa at handang maglakbay sa iba't ibang lugar nang hindi nag-aalala sa problema sa komunikasyon. Ang pinupuri ng maraming bansa ay ang tunay na resulta na nangyari. Maraming turista ang umuwi na puno ng alaala ng kagalakan at kaligtasan. Sabi nila, ang karanasan sa Pilipinas ay hindi lamang masaya kundi nagpaparamdam din ng kumpiyansa at mainit na pangangalaga. Ang ganitong uri ng impresyon ang nagpapagkakaiba sa turismo ng Pilipinas at ginagawa itong tinatanggap ng mga tao sa buong mundo. Ang pagdagsa ng higit sa 3,000,000 turista sa Pilipinas sa maikling panahon ay hindi lamang lumikha ng sigla sa kultura at lipunan, kundi nagdulot din ng mahalagang epekto sa ekonomiya at nagtulak sa maraming bansa na tutukan. Ito nang malapitan dahil ito ay isang phenomenon na sumasalamin sa potensyal ng Pilipinas sa paggamit ng turismo bilang isang tunay na instrumento sa pagtulak ng ekonomiya. Ang una at pinakamalinaw na makikita ay ang napakalaking pagtaas ng kita mula sa turismo. Ang mga hotel, resort, restaurant, at iba't ibang negosyo ng serbisyo ay direktang nakikinabang mula sa paggasta ng mga turista, maging ito ay pananatili sa gabi, pagkain, o pagbili ng mga souvenir. Ang mga kitang ito ay hindi lamang nakakonsentra sa mga malalaking syudad, kundi kumakalat din sa mga lokal na komunidad na bukas palad na tumatanggap ng mga turista na nagpapangyari na ang ekonomiya sa Batayan ay lumalago kasama ng pambansang ekonomiya. Isa pang kapansin-pansin ay ang paglikha ng mga trabaho at oportunidad sa karera. Ang umuunlad na turismo ay lumilikha ng pangangailangan para sa lakas paggawa sa maraming sektor, mula sa mga empleyado ng hotel, driver, hanggang sa mga lokal na tour guide at maliliit na negosyante. Maraming bata at kabataan ang nagkaroon ng pagkakataong makapasok sa industriyang ito, na hindi lamang lumilikha ng kita kundi nagpapaunlad din ng mga kasanayan at karanasan na maaaring maging batayan para sa hinaharap. Ang nakakagulat sa maraming bansa ay ang pagkalat ng kita sa mga lokal na komunidad. Ang mga barangay na dati umaasa lamang sa agrikultura ay nagsimulang magkaroon ng kita mula sa pagbebenta ng mga lokal na produkto, pag-oorganisa ng mga cultural tourism activities, at pagbibigay ng homestay services. Ang mga kitang ito ay nakatulong upang itaas ang kalidad ng buhay ng mga tao sa komunidad na nagpapangyari na ang mga bata ay nagkaroon ng pagkakataong makapag-aral at ang mga matatanda ay nagkaroon ng karagdagang kita mula sa pagbebenta ng mga produkto o paglahok sa mga lokal na gawain. Isa pang mahalagang salik ay ang pagtaas ng foreign investment. Nang makita ng mundo ang potensyal ng Pilipinas sa pagtanggap ng napakaraming turista, nagsimulang magkaroon ng interes ang mga investor mula sa iba't ibang bansa na mag-invest sa mga hotel, resort at mga kaugnay na serbisyo. Ito ay hindi lamang lumilikha ng kita kundi nakakatulong din upang mapaunlad ang infrastruktura at pamantayan ng serbisyo sa mas mataas na antas. Ang pinakatinututukan ng mundo ay ang positibong epekto sa pangkalahatang ekonomiya. Ang turismo ay hindi lamang lumikha ng direktang kita, kundi nakakaapekto rin sa iba pang industriya tulad ng transportasyon, retail at agrikultura. Halimbawa, ang pagtaas ng pangangailangan para sa sariwang pagkain at lokal na produkto ay nagbigay ng mas matatag na merkado para sa mga magsasaka o ang paglago ng negosyo ng transportasyon na nakakatulong upang mapadali ang paglalakbay ng mga turista at nagpapasigla sa ekonomiya sa malawak na saklaw. Ang pinupuri ng maraming bansa ay ang balanse ng pamamahala sa pagitan ng paglago ng ekonomiya at pagpapanatili ng sustainability. Hindi lamang nakatuon ang Pilipinas sa pagtaas ng kita, kundi binibigyan din ng halaga ang konserbasyon ng kapaligiran at lokal na kultura. Ang paglabas ng mga patakaran sa pagkontrol ng turismo sa ilang lugar, ang pagsuporta sa paggamit ng natural na materyales, at ang pagtataguyod ng ecotourism ay pawang mga halimbawa na nagpapakita sa mundo na kayang umunlad ng Pilipinas nang hindi nawawala ang sustainability. Matapos magbigay ng impresyon ang Pilipinas sa mundo sa pagtanggap ng higit sa 200,000 turista sa maikling panahon, maraming bansa ang nagsimulang mag-aral at matuto mula sa modelo ng turismo ng Pilipinas dahil ito ay hindi lamang isang tagumpay sa numero kundi isang aral na sumasalamin sa pamamahala, konserbasyon at paglikha ng sustainable na halaga. Ang una na natutunan ng mundo ay ang pinaghalong kultura at turismo. Pinatunayan ng Pilipinas
na ang pagpapanatili ng kultural na pagkakakilanlan ay hindi lamang konserbasyon, kundi maaari ring maging isang makapangyarihang pang-akit. Ang mga turista ay hindi lamang pumupunta para magpahinga, kundi para maranasan ang tunay na diwa, mula sa paglahok sa mga festival, pag-aaral magluto, hanggang sa pamumuhay kasama ng mga lokal na komunidad. Ang modelong ito ay nagpapamulat sa maraming bansa na ang sustainable tourism ay dapat magsimula sa pagbibigay ng halaga sa sariling ugat. Isa pang mahalagang aral ay ang paglikha ng balanse sa pagitan ng pagpapaunlad at konserbasyon. Kayang panatilihin ng Pilipinas ang mga magagandang likas na yaman at biodiversity nito kahit na may napakaraming turista. Ang paglilimita sa bilang ng mga bisita sa ilang lugar, kampanya para bawasan ang paggamit ng plastic at pagtataguyod ng ecotourism ay pawang mga halimbawa na nagpapakita sa mundo na ang paglago ng ekonomiya ay hindi kailangang kapalit ng pagkasira ng kapaligiran. Ang pinupuri ng maraming bansa ay ang pagtutulungan sa pagitan ng pamahalaan, pribadong sektor at komunidad. Hindi pinabayaan ng Pilipinas na ang turismo ay maging simpleng negosyo lamang ng mga malalaking kumpanya, kundi binuksan ang pagkakataon sa mga lokal na komunidad na magkaroon ng tunay na papel. Ang maliliit na barangay ay kayang kumita mula sa pagpapakita ng kanilang kultura at pamumuhay, samantalang ang pamahalaan ay gumaganap bilang taga-suporta at tagapamahala upang ang lahat ng partido ay sabay-sabay na umunlad. Ang modelong ito ay nagpapakita sa mundo na ang tunay na turismo ay dapat isang pagpapaunlad na sumasaklaw sa lahat. Isa pang mahalagang aral ay ang paggamit ng social media bilang isang kasangkapan sa pagtulak ng turismo. Kayang lumikha ng Pilipinas ng pandaigdigang trend sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga larawan at kwento mula sa mga tunay na turista. Ang kredibilidad at bilis ng social media ay nagpapangyari na ang turismo ng Pilipinas ay naging inspirasyon na kumalat sa buong mundo. Kaya't maraming bansa ang nagsimulang gumamit ng online platform bilang pangunahing channel sa pag-aanunsyo at paglikha ng partisipasyon. Ang pinakanakakagulat sa mundo ay ang mainit na pagtanggap at ang seguridad na may kumpiyansa. Pinatunayan ng Pilipinas na ang magandang turismo ay hindi lamang panonood ng mga magagandang lugar, kundi paglikha ng kagalakan at kumpiyansa sa mga bisita. Ang ngiti at katapatan ng mga Pilipino ay isang aral na gustong ipatupad ng maraming bansa dahil ito ang nagpapagkakaiba at nagbibigay ng pangmatagalang alaala